At mga minamahal, tayo na po'y dadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong banal na pagsamba sa araw na ito, kung saan ito po yung pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos na siyang ating kaligtasan. At aking pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved preacher, beloved Hel Cruz. Ang lahat po'y pansamantalang inaanyahan kong tumayo upang sama-sama tayong magbigay galang salita ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Jonette, my beloved co-preacher. Tayo po muna magkasang dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Opo, dakilang mapagpalang ang mabanal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, na pinagkubok ng mga biyaya sa bungang panalangin namin, dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wilmeda and the Papa, O God. Minsan pa kami nagpupunay kapasalamat sa bawat yugto na aming banal gawa, pinagpalat ng isan, sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, patuloy ko na sa amin sa tutuwin na, O Diyos. Subalit bago po yan, minsan pa kami buong pagpapakumbaba, hindi nakapatawaran sa lahat ng aming nagpupulang pagkakasala, pagsalan sa banal kalooban, patawan bawa sa amin, O Diyos. At sa bahaging ito na pagdala ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay sa gana aking wala po kung magagawa, mahal na Sus, ikaw po maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig. Daluyan ng spiritual para simple kapanaanan, maintindihan aming ibig ng mga baguhan, mabisit na matatihan, maging sa aming beloved broadcast viewers, ito aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinagkakaisang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, demons of hindrance that doesn't believe, cast out from us and bind the power of darkness and anoint the Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Pastor Kristo at tunagit sa lahat. Ako muna nagpapaabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdakil pagsamba sa ating pinakamamahal na Pastor Kristo na pinagbubuk ng mga biyaya, and we give double honor and respect and cherish the blessed memories in teaching and preaching of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wilmeda, the end-time problem of God, beloved Honorable Sam Pastor Salmeda, beloved Mama Dear. Greetings and respect to all the beloved children and grandchildren of the Philippines, well in US and in Canada, at sa lahat ng ating mga iniibig na makapamanggawa, makapatiran sa lahat ng ating mga iniibig na mga bisita ngayon sa ating beloved viewers throughout the world. A pleasant evening and welcome to the Republic of God. Amen. Everybody praise the Lord. Beloved sons of God, dearest Lord Jesus tells us not to brag about tomorrow, since we don't know what will happen. He urged humility, plan wisely today, but trust in Him and don't be proud about the future. So sabi mga inibig ko, ang pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagsasabi sa atin na huwag magmayabang tungkol sa bukas dahil hindi po natin alam ang mangyayari. Hinihikayat niya ang kababaang loob, magplano ng matalino ngayon, magtiwala lamang sa Kanya, at huwag maging mapagmataas tungkol sa hinaharap. At lalo na tayo po na sa huling panahon na, mga inibig ko, kinakailangan ng ating araw ay isaayos po natin, mga inibig ko. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, from the book of Proverbs 27 verse 1, kaya nilaman po. Proverbs chapter 27 verse 1. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. God bless you. Kawikang Kapitulo 27, versikulo 1. Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Amen. Praise God, kapatid, and God bless His word. And the Bible says also, because sa James chapter 4, 13 up to 15, go to now, ye that say today or tomorrow, we will go into a such city and continue there a year, and buy and sell and get gain. Whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Magsiparito kayo ngayon, kayong nagsisipagsabi.
sa bayan at titira kami doon 1 taon at mga kangalakal at magtutubo. Kayo nga hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay. Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. So napakaliwanag mga inibig ko, na walang sinumang tao na pwedeng magmalaki o ipaghambog ang araw ng bukas sapagkat walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa ilalabas na ibang araw. Kaya sa atin na mga naunang nakaalam ng katotohanan, yung unang araw, yung kaligtasan na ating tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon, Jesus, mga inibig ko, na kung saan ay lahat po tayo ay nakaranas po ng mga grabing blessing, mga pagpapala, yung kagalingan ng mga karamdaman, pagbabago ng ating buhay, yung proteksyon, kapayapaan sa pusisipan at tagapagmana pa tayo ng buhay na walang hanggang anytime now, manibig ko. Dahil may mga tao ng Diyos na binigay sa atin ng ating malapanoon, totoong propeta, totoong pastor ng ating kaluluwa na nangalaga sa ating mga inibig ko, hindi po nag-aksaya ng oras, ng araw. Ginugol nila ang kanilang buhay sa pag-analangin, pag-aayuno, mga inibig, pagsasakripisyo, mga pera na ginagamit, ginugugol sa mga nilulunsad ng mga kusada hanggang sa most pinagpapatuloy ng mga beloved Sinhol Meda family, mga inibig ko. Kaya nga mga inibig, yung katwiran po ng tao na di pa naglilingkod sa dakilang Diyos na laging sinasabi na may oras din tayo dyan. Yung mga nasa babahagi na natin, lalo yung mga unsaved loved ones natin, meron din mga oras tayo dyan. Darating din tayo dyan. Wala nga nakakaalam sa ilalabas ng araw ng bukas, mga inibig ko. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na sa araw ng bukas na lang. Kaya habang tayo po may lakas, ipagtrabaho po natin ating makaligtasan. Sapagkat tayo po ay nasa huling panahon, mapanganib na panganahon, mga inibig ko. Nagpapadya ang Third World War anytime now, mga inibig ko. Yung pang-warning ng peoples, laging sinasabi sa TV, mga iniibig, anytime yan. Ayun naman po yung biblical, mga inibig ko, sa mga pagputok ng mga bulkan, mga salot ng mga dumarating, mga inibig ko. Kung paano yung panahon sa Old Testament ay ang mga tao pinuksa sa mamagitan ng ang tubig, mga inibig ko, at 8 kaluluwa man lamang nakaligtas sa mga panahon na yan. At sa ating panahon ngayon, mga inibig ko, anong problema ng bumundo ngayong global warming, mga inibig ko, na kung saan ay marami ng namamatay sa matinding init, mga inibig ko. Kaya habang tayo may lakas, habang mayroon tayong panahon, mga inibig ko, ibigay natin yung the best na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na pupunta ako sa ibang lugar, ako'y magtubo doon at kikita ng malaki, mga inibig ko, o ano pa man, mga inibig. Sapagkat hindi po pwede nating sabihin na bukas ay sisikat ako at yayaman ako. Dapat ang buhay at bukas natin ay ibigay natin, mga inibig ko, ipaubaya po natin sa ating dakilang Diyos na buhay. Tanda lamang na tayo po sa Kanya ay tayo umaasa sa Kanya, sa Kanyang habag at tayo umaasa sa Kanya, mga inibig ko, sa araw at biyaya ng ating pinakamamahal. Tayo sumasandig, hindi sa ating mga lakas, sa ating mga talento, mga inibig ko. Hindi natin pwedeng pagyabang din yung ating pong mga tinatangkilik na makayamanan o anumang kapangyarihan yan, mga inibig ko, bagkus tayo po'y laging sumandig lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat Biblia mismo nagsasabi, mga inibig ko, na kung saan, biblical example ito, mga inibig ko, yung talinghaga ng isang taong mayaman, na sabi niya, marami na siyang inani, mga inibig ko. Sabi niya, igigiba niya yung kanyang, yung warehouse niya, sapagkat maliit, mga inibig ko. At doon ay ilalagay niya yung kanyang mga inani. At sabi niya, magsaya ka, kaluluwa ko. Uminom ka, matuwa ka. Pero anong sabi ng mahal na Panginoon? Ikaw na haling na lalaki. Saan kayo mapupunta ngayong pinaghirapan siya pagkat ngayong gabi kukunin ko ang iyong buhay?
Kaya wala pwedeng taong, sino man tao pwedeng magmalaki, mga inibig ko. Kaya habang tayo ay may lakas, yung mga itinuro sa atin, yung mga iniwan turot pangangaral ng ating mga magulang sa ating mga napanoon, lagi po natin niyang i-treasure. Sapagkat ito po higit pa sa kayamanan sa mundong ito na napaparam. Sapagkat yun ating mga gamit, anytime na babalik ang ating darkness of life, because rapture will take place any moment now, mga inibig ko. Sapagkat andyan na lahat ng mga sinyals na sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat Biblia mismo nagsasabi, and whether we like it or not, the Bible says, marvel not at this, for the hour is coming. Ano po sabi po sa John chapter 5 verses 28 and 29? Because John chapter 5, verses 28 and 29. Marvel not at this, for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice, and shall come forth, they that have done good, unto the resurrection of life, and they that have done evil, unto the resurrection of damnation. God bless you po. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 5, ang talatay 28 at 29. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Amen. God bless you, kapatid. So praise the Lord. So napakaliwanag, mga inibig ko, this is the final destination sa ayaw at sa gusto po natin. Maging yung mga nasa libingan ay mapapakinggan ang kanyang tinig. Kaya kung ikaw ay masumpungan na tayo po ay gumagawa ng mabuti, ay doon ka sa pinangako ng Diyos sa buhay na walang hanggang. Subalit, doon naman po sa mga gumagawa ng masama, doon sa mga naman wala silang binigay na magandang araw, sapagkat ang kanilang buhay ay kanila pong ginugol sa masama. Ang sabi ng Banal na Kasulatan na sila po ay sa buhay na mag-uli ay sa paghatol o doon sa habang buhay na pagkapahamak, doon sila mapupunta. Kaya may babala ang Banal na Kasulatan, mga inibig ko, sa mga hindi nagpapahalaga ng kanilang mga araw. Saan ba sila pupunta? Ito babala, mga inibig ko. Sapagkat mismo yung mga nandoon sa impyerno, mga inibig ko, sisisihin kanila bakit ikaw pati doon napunta. Maaari ay kasama kanila dati, mga inibig ko. Ano ang sabi po dito sa book of Isaiah, chapter 14, verses 9 up to 10? Kaya naman po. The book of the prophet Isaiah, chapter 14, verses 9 and 10. Hell from beneath is moved for thee, to meet thee at thy coming. It stirreth up the dead for thee, even all the chief ones of the earth. It hath raised up from their thrones all the kings of the nations. All they shall speak and say unto thee, art thou also become weak as we? Art thou become like unto us? God bless you po. Isaias Kapitulo 14, versikulo 9 at 10. At ang impyerno mula sa ibaba ay nakikilos sa iyo, upang salubungin ka sa iyong pagdating. Nangapupukaw ang mga patay dahil sa iyo. Sa mga tuwid bangay, ang lahat ng pinapangulo sa lupa ay nagsitindig mula sa kanilang mga luklukan, ang lahat ng hari at mga bansa. Dito po sa Gis. Silang lahat ay nagsisagot sa nagsasabi sa iyo, pati ba ikaw ay naging mahinang gaya namin? Ikaw ba ay naging gaya namin? Amen. Purihin po ating pinakamahal panahon. Praise the Lord. So ito po yung babala, manibig ko, sa mga hindi nagpahalaga ng kanilang araw. Saan sila pupunta? Yung nabasa natin, mga inibig ko. Pero sa translation sa Tagalog, mga inibig ko, medyo inilayo para hindi ka matakot. Kasi yung sa English kasi dito sabi dito, hell from beneath. Ang sabi dito, ang Sheol. Yung ginawang Sheol. Ako man, nung unang mabasa ko yung Sheol parang baliwala lang sa akin. Pero kung nakalagay doon, ang impyerno, matatakot ka. Ang sabi dito, ang impyerno mula sa ibaba ay nakikilos sa iyo upang salubungin ka sa iyong pagdating.
Nangapupuko ang mga patay dahil sa iyo sa makatwid bagay ang lahat na patay pinakapangulo sa lupa. Nagsitindig mula sa kanilang mga luklukan ang lahat ng mga hari ng mga bansa. Silang lahat ay magsisagot at magsasabi sa iyo, pati ba ikaw ay naging mahinang gaya namin? Ikaw ba ay naging gaya namin? Oh. Yung mga tao, na mga sikat, mga presidente, mga hari, prinsipe, mga lahat ng klase ng tao na hindi naglingkod sa Diyos, doon napunta sa kapahamakan, mga inibig ko. Oh. Sila nakapuko, sabi dito. Kaya pagpunta mo ron, kung hindi ka gumawa ng mabuti, yung araw mo ay hindi mo ginawang makabaluhan, yung mga itinuro ng ating mga magulang sa ating mga lapanon ay hindi mo pinanghawakan. O yung patutunan ng ating kapatid kanina. Nung una, mainit. Nang nakapagtrabaho sa ibang bansa, naglikom ng maraming salapi, mga inibig ko, nakalimutan niya ang kanyang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Oh. Dumating na ngayon, mga inibig ko, ang pagsubok, mga inibig ko, sapagkat ando na, nakalimutan kasi. Yung kanyang araw, pinabayaan niya. Yung paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Nawala lahat yung kanyang pinaghirapan, mga inibig ko. At muntik pa siyang mahuli sapagkat bumalik uli siya sa paggamit ng droga. Naging courier pa siya doon, mga inibig ko. Yung kanyang makasama, nangamatay na lahat. Subalit, gaano ang pag-ibig ng Diyos na di masayod? Pag ikaw pala ay nagbabalik loob at humingi ng kapatawaran sa ating mga nandun lagi bukas palad ng ating mahal na Panginoon. At muli sa kanyang pagbabalik loob, mga inibig ko, ay sinagawa niya ang maglingkod ng buong katapatan sa ating pinakamamahal. Hindi niya na sinayang kanyang araw, mga inibig ko. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa ating malapanoon. Kaya, yun, humabol na uli yung pagpapala. Binalik uli naman po noon yung kanyang mga nangawalang pagpapala na yan, mga inibig ko. Kaya nga habang meron tayong lakas, meron tayong panahon, ibigay natin, gumawa tayo ng gumawa ng mabuti. And modesty aside, ating beloved and over person, the Lord, mga inibig ko, sila po ay nagtrabaho, isinagawa ng 70% na nalangin, nagayuno, nagkukrusada, mga inibig ko, at isa tayo sa mga milyon-milyon pinagpala natin pinakamalang panahon. Simula nang tinanggap natin ating mga isinagawan na natin ang kanilang mga itinuro sa bawa sa ating mga inibig ko. Kaya yung araw na binigay sa atin, wag po natin itong aksayahin, mga inibig ko. Pero ang diablo nandiyan lagog ng gugulo yan, gumagawa ng paraan para ikaw mabalik sa dati mong ginagawa. Kaya panghawakan po natin yung ating makaligtasan, yung ating pananampalataya. Dumating man sa ating mga pagsubok, pag-alimuran ng sanlimutan ito, mga inibig ko, mga karamdaman man, mga problema, mga legal matters yan, mga inibig ko, panghawakan natin ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi dito, pati ba naman ikaw naging katulad namin? Kasi sisihin ka pa nila roon, mga inibig ko. Kaya, yung tinuro sa atin ng ating mga magulang sa ating mga panahon, lagi po natin bulay-bulayin yan, mga inibig ko. Lagi natin panuorin. Kaya nakaka-bless yung mga kapatiran natin pag nanonood ng ating mga replay ng ating beloved pastor dito, kahit sa pastoral house. Mabibless ka. Talaga yung karamihan, tumatayo. Pag sinabing ng pastor, tumayo. At tumatalon. Kaya nakakalungkot yung iba, hindi sila tumatalon. Kaya yung karamdaman nyo, minsan, diyan pa rin, may inibig ko. Anointed po yung preaching natin, minamahal na pastor, may inibig ko. Kahit na anong araw mo panoorin niya pag ikaw nagpakumbaba. Kanina lamang, mga inibig ko, meron tayong pinuntahan bago ko pumunta rito, mga inibig, sa Chinese General Hospital. Stage 4 cancer na yun, mga inibig ko. Bungan ng ating kapatiran at pinatanggap namin, mga inibig ko. Nung nakita ko yung mukha, grabing dilaw, mga inibig ko. Halos hindi na makapagsalita. So sa madalas salita, isinyer natin ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. At sa bunga panalangin na beloved pastor, may inibig ko, tumanggap sila mag-ina. At pagkatapos may inibig, umawit muna kami ng isang awit. Tsaka ako pinatanggap, may inibig ko. Nagtaka ako nung makita ko na yung mukha, mga inibig ko. Yung dilaw na mukha, pati yung mata niya, nawala. Grabe, mga inibig ko. Sabi ko, nawala. Puri natin malabas. Sabi ko, kumusta na ang palagiram mo? Sabi niya, medyo maigi na po ako, sabi niya. Sabi ko, magpatuloy po kayo. Binigay namin yung ating banal na gawain sa TV, sa YouTube, sa Facebook, sa radio, mga inibig ko. Antabayanan niyo po yan kahit diyan kayo pagpapalaan at yung mahal na Panginoon. Kaya nga, may inibig ko, habang tayo may araw, meron tayong lakas, gugulin po natin ito sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dito hindi nagkulang ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Beloved children, the family. Panghawakan po natin yung mga tinuro nila sa atin, mga inibig ko.
Maging noong last Saturday, yung ating 29th anniversary sa Talim Island. Tumawid kami pa ng dagat doon, mga inibig ko. Saka bago na malapanoon, talaga maiinit yung mga kapatiran natin doon. Maraming tumanggap at na meron tayong nabaptismuhan na 35 na mga tao mga inibig ko sa pagbuong pananamal pastor. Talagang tuwang-tuwala sila mga inibig ko. Pero baso, praise the Lord. Hindi yan sa kanang atin, yan po sa mga itinurong panalangin ng ating mga magulang sa ating malapanoon. Kung kaya patuloy na nagdadagdag ng maraming kaluluwa ang ating dakilang sa buhay sa ating malagawain. Ngayon, ano ang pinagagawa ng ating mahal na Panginoon? Upang yung araw na pinagkulob sa atin na hindi masasayang. Ano po sabi po rito sa James chapter 1 verse 21 and Romans chapter 13 verses 11 up to 14. Magkasabay pong basahin, kanilang po. The book of James, chapter 1, verse 21. Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. The book of Romans, chapter 13, verses 11, 12, 13, and 14. And that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in slumbering and wantonness, not in strife and envying, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provisions for the flesh to fulfill the lust thereof. God bless you, Pastor Gab. Dito po sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 1, ang talatay 21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 13, ang talata po ay 11 hanggang 14. At ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayoy kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa ng una nang tayo'y magsampalataya ng una. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawang kadiliman at ang ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. 13. Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at sa paglalasing at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan, kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon. Basta praise the Lord. So ito po ay pinagagawa ng ating mabait na Diyos sa buhay. Sapagkat hindi natin alam yung darating na araw ng bukas, mga inibig ko. Ihiwalay ang sarili sa paggawa ng karumihan at kasamaan at tanggapin ang banal na salita ng ating Diyos. Hindi lamang tayo tagapakinig lamang, kundi isagawa po natin lahat po ng ating napapakinggan ng salita ng Diyos. We have to meditate the Word of God day and night. Yung ating po mga Holy Bible na ito, mga inibig ko, wag lamang dito natin nabubuksan. Maging sa ating tahanan, kung maaari, mag-find time. Kahit 1 hour, magbasa ka, kapatid, para ma-increase lalo ang inyong wisdom, knowledge from above tungkol sa banal salita ng ating pinakamamanapanon. Sabi pa ng Pangsunata, manibig ko, gumising sa pagkakatulog at iwaksi ang mga gawa ng kadiliman, yung kahalayan, yung pagkakainggitan, pagkakampi-kampi, pagkaalitan, manibig ko. Kahit lumakad tayong matapat sa lahat ng araw. Serve the Lord with fear and trembling, mga inibig ko. Kahit wala nakakita sa atin, mga inibig ko, magtrabaho tayo ng ating mga kaligtasan. Yung mga duties po natin, huwag po natin kalilimutan yan, mga inibig ko. Isagawa po natin yan mula sa ating puso. Maging yung mga pag-aari ng church, ingatan po natin ng mainam, mga inibig ko. Sapagkat milyon-milyon na pong halaga ng mga instruments natin, mga inibig ko. Handle with care, mga inibig ko. Amiriin natin at yung para sa atin, mga inibig ko.
panghawakan natin yung mga gamit natin, mga inibig, ating pong itong i-treasure mga inibig ko, at ilagay silang ingat ng mga inibig ko. Kahit lumakad tayo ng matapat sa lahat ng araw natin buhay, kundi bagos isakbat natin si Yesu Kristo at huwag lumakad sa laman, mga inibig ko. Pag lumakad ka sa laman, isang tiyak na bagay, it is a fearful thing to fall to the hands of the living God. Pagka sa laman ka lumakad, kaaway ka ng Diyos, mga inibig ko. At pag nagawa natin ng mga bagay na yan, mga inibig ko, ang pangako ng ating dakilang Diyos na buhay, saan ka man pumunta, ang mata ng Diyos ay laging nakatitig sa'yo. Papayuhan ka kung saan ka pupunta. Psalm 32 verse 8, maganda na po mawit, manunugtog, kaya nila mo po. The book of Psalm chapter 32 verse 8, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. God bless you po. Mga awit, Kapitulo 32, versikulo 8. Aking papaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan ng iyong lalakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa natin palakpakan natin kasi yung buhay na palakpak pa sa pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabing, praise the Lord! Napakagandang pangako ng Diyos. Sino tayo sa lahat tayong maruming basahan sa harapan ng mahal na Panginoon dati, mga inibig ko. Subalit sabi niya, aking ipapaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Papayuhan kita ng aking mga mata ay laging nakatitig sa iyo. Ganyan tayo iniibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung araw na pinagalob sa atin ng Diyos, huwag po natin itong sasayangin, mainibig ko. Pwede tayong maghambog, ipaghambog natin ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag ang ating mga sarili, mga inibig ko. Kaya sabi ng banal na kasulatan sa unang nating nabasa, mga inibig ko, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Tayo po lahat tayo tumayo, mga inibig ko. At ating inimbitahan ang ating mga beloved visitors to please come forward. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Ngayon po araw ng kaligtasan. Hindi po pinangako ng Diyos ang araw ng bukas. Mga inibig ko, dito po kayo sa harapan. At habang tayo umaawit mga inibig ko, at habang aking binibigay po mga taon, sa aking beloved co-preacher, beloved Joey sa kanyang altar call.